tinatry po natin ilog ay pagkakataon. Kahit wala pong isda ngayon, pwede natin ibalik. Kailangan din natin i-address yung population and housing reform. At saka, pag nagtanim tayo ngayon, 10 to 30 years pa bago siya makatulong, kaya dapat po talaga ay tuloy ang ating pagtatanim, lalo na sa pag-iilog. Yun lamang po, at kami po ay willing na tuloy-tuloy makipagtulungan para maisulat ang ordinansa na ito. Isa po sa mga na-bring up ay baka daw gamitin ito para sa pangingikil ng pag-eleksyon. Sabi namin ay hindi naman kailangan mangyari yun kung talagang mandato na lahat ay dadaanan at may kanya-kanya siyang schedule. So, okay, that's the last slide of our presentation po. Kung your presentation po ay tama-tama, hindi na ako yung tubig. At ako po yung tutuwa po sa inyo po advocacy sa ating po pangalaga sa ating City River ay talagang matibay po. Ang inyong pagmamahal po sa ating syudad ay hindi mo masalatakan po. Kaya paraan po natin upang maligtas po ang ating tubig, ang ating ilog po. And then with through our in aid of legislation po, bilang pong representative po ng Sanggunian, we make sure po na sa abot po na makakaya, tutulong po kami sa pangangalaga din po ng ilog through aid of legislation po. And then we would like to ask our engineer what's her insights about the presentation po. Kung ano po ating bibigay parte upang mapagawa natin ng magandang ordinansa, we would also like to need po ang inyong cooperation din po para mapaganda at mapatibay lalo po ang ating ordinansa. So, yung sinasabi po nilang problema ay nagugat din po sa problema ng pamamanihala ng basura. O, saan ang sinasabi na pag hindi nakukolekta yung basura, ito ay napupunta sa ilog. Yun ang presumption. Simbawa, tayo tulad ngayon, meron 34 na barangay lang tayo na nakukolektahan ng basura or kasama na yung nagsasali ng basura. Meron tayong urban nga mo, 12, 11 urbanizing barangay at saka 11 rural barangay ang nasasakop po ng servisyo natin ng koleksyon ng basura at transfer. Kami po ay nagplano bilang celebration sana ng Care Day noong April 22 na talagang magkakaroon na kami ng hiwalay na koleksyon ng nabubulok at saka di nabubulok na basura o residual. Kasi sa ngayon po, ang aming pinagagawa lang sa mga barangay ay ihiwalay yung recyclable, yung mga bote, plastic, yung mga pakikinabangan pa, and then magkasama po ang collection ng panapon at saka nabubulok. Nagplano po kami nitong April 22 bilang celebration ng Earth Day na uumpisahan namin, kaso po doon sa lahat ng barangay na nasasakop ng collection. Kaso po buong linggo last week, ang mga barangay natin kasama lahat yung mga functionaries ay tumungo sa Baguio. So wala po kaming makakatulong ng mga barangay para ipatupad ito. So nuspon po namin yung pansamantala, balak po namin talagang ituloy para mapaghandaan sa buwan ng Hulyo kung saan yun naman ang tinatawag na Environment Month. Pero meron po kaming plano, bago lang, yung tinatanong din po tungkol sa MRF. Ang city na po halos na nagpapant ng MRF ng mga barangay. Ang malimit kong problema, wala namang lote ang barangay. Meron kaming pondo, bibigyan na namin ng materialis, labor, ilalagay na lang sa barangay nila. Pero walang mapaglasyan. Sunod yung kaligitang problema. Yung iba naman nagkaroon, hindi naman nila ito lubusang ginagamit. So, kinakailangan pa rin turuan yung bawat bahay, bawat barangay ng sistema kung paano lubusang magagamit yung kanilang mga MRF. At yun nga po ang magiging bago naming plano na sa halip na magdagdag kami ulit ng MRF sa mga barangay, yung pondo na ilalaan namin para sa construction ng additional MRF sa mga barangay
ay gagamitin na namin upang turuan itong mga naunang barangay na may mga MRF na talagang mag-segregate talaga ng basura. Talagang masinsina na yung nabubulok sa either ibabaon or gagawing fertilizer. Talagang hiwalay na hiwalay, talagang residual lamang ang gagamitin. Yun po ang aming plano. Magkakaroon na, request lang po kami sa City Development Council ng paglilipat ng pondo from paggagawa ng MRF to segregation, proper segregation ng mga barangay na naunang meron ng MRF. Engineer, tama po. Ang ating po isa rin po nagiging dahilan kung bakit po tayo nagkakaroon ng contamination po sa ating tubig dahil po sa basura. Hindi lang po sa ating mga dumi ng tao or dumi ng hayop po ay kaya nagkakaroon ng contamination po. So, sa sinabi po ninyo, we've been conducting lots of committee hearings, tama po, regarding our basura. Yan po ay isang issue, malaking issue po sa atin. At narinig po natin last committee hearing na our solid waste ay handa po kasi kaya ay handa makipag-cooperate po. Nag-cooperate na rin po ay on the record, handang lahat po na nakasaad sa kontrata ay susundin po nila tamang oras at tamang ano. And then, I think we also, correct me if I'm wrong, naisad ko po doon ay sana ho, lahat po ng barangay ay madaanan din po ng kukonekta ng basura. Sana ho ay hindi lang po isang parte ng barangay lang, dapat po ay lahat po ng barangay. O kaya, with the help of the City Enro, kahit po yung mga mini trucks po ng City, mga trucks po natin ng government ay makatulong rin sa pag-connecta ng basura. Kasi alam po yung mga tao-tao po ay hindi makapasok sa mga kalye na maliliit. Tama po. Kaya sana po ay sana hindi natin maating, sana po we still keep the goal for attaining the 0% na kalinisan. I mean, walang waste. Kaya natin pa 100% cleanliness po sa ating syudad. Kasi po, at tayo po maapektuhan po dito, atin po mga kababayan maapektuhan. So, sana po, after how many committee hearings we've done, we're still hoping for good results po sa ating mga ginagawa, sa ating mga kinakandak na seminar sa ating mga barangay, sa kanila po mga MRF. Kung ito po hindi po napapagana, sana po tuloy po natin tulungan ang ating mga barangay upang sila ay magamit po nila. Sayang po kanilang MRF kung hindi po nagagamit. Kaya po, umaasa po kami sa inyo, engineer, na matulungan niyo po kami. Kasi po, isa pong malaking ang basura po ay isang malaking nagbibigay ng nagbibigay ng contamination sa ating tubig. Kaya nakita po natin kung ano po mangyayari after how many years? 2020, correct me if I'm wrong, magkakaroon po tayo ng water war. Yan po yung mga siguro. Yan po yung narinig ko na din po. Isa rin po mangyayari ay pag-aagawan ng tubig po. Sana po ay... And then, if I'm not mistaken po, 2 years ago, we also discussed our water resources also regarding our watersheds. Of course, with the cooperation with the Pusod. Andiyan po sila, Attorney Pat. Ang nakausap po attorney, si Ma'am Hazel Javier po. They're convincing us na ano po nangyayari sa ating watersheds. Ang watersheds po natin ay nasa critical point na po. Mamaya, mahukay na po, ay lupa na po, hindi na po tubig. Kaya po mapapansin ka po natin, kaya po umihina ang ating tubig kapag tayo naliligo, kapag walang pump po. Kaya po, with the presentation of Attorney Ivan, talaga sana po tayo, ako po, being part po sa legislative body, kasama po ang aming Vice Mayor, ating pong kasamang konsihan, ay sigurado po ang kanilang po ang konsilya ay tumulong din po para po isa kagagandawan ng ating lungsod, pati po sa kalilinis ng ating tubig.
sana po yung the Department of Presidente, hinihingi po cooperation po para lang po mapagtibay ang ating ordinansa ng gagawin po. Pero po, good question po kayo. Sige po, sir. Gusto ko lang malaman ano ba ang kailangan paghandaan para i-segregate. 2001 pa nga yung ating batas doon. Hindi po kaya pwedeng i-decree na lang doon sa contractor na huwag po kolektahin kung kasi po kung 2 million a day minimum tayo para doon sa contractor, kung makahati po yun at hindi ko kolektahin ang nabubulok, ay dahil usually 50 to 60 ang nabubulok dyan eh. At naranasan na po ng mga tagalipang na hiwalayin yan dahil nung panahon po na nagkaroon ng waste management noong 2004, eh mahigpit po tayo. Nag 60% waste diversion po tayo. So bumaba na talaga ang mga gasto. So makakatipid po tayo ng 1 milyon bawat buwan para madala doon sa pangungulekta naman sa mga barangay na hindi pa nakokolektahan. Kasi kung 34 lang po ang nakokolektahan, ibig sabihin ay 38 barangays, ang tuloy ang pagbabayad ng 10 pesos per month sa water na hindi naman nakokolektahan. So parang adjust po yun doon sa 38 na hindi nakokolektahan, ang 34 na barangay ay nakokolektahan. Tapos, may gana pa tayo magtapon ng nabubulok na gagamitin yung services na yun para doon sa mga dapat ay nagamit yung 38 more. Kung ang tinatapon natin lahat doon sa truck ay residual lang talaga. Hindi po kailangan ng malaking lupa para magkaroon ng composting. Kahit apartments pwede mag-compost ng sarili. Kailangan lang po talaga natin magbigay ng incentives, magbigay ng hotline para tumulong mag-compost ang mga kabayan. Pero ito po ay 2001 pa. Hindi na po ako naniniwala sa training. Ang training po ay ginagawa, pero pag wala kang pangsalong sistema kung saan segregated ang connection, eh, gayon pa rin ang mangyayari. Eh, binabangga lang po natin ang ulo natin sa pader kung umaasa tayo na dadahan-dahanin pa natin ito. Ito po ay isa lamang salita na hindi na pwede. Naghintay na tayo ng matagal, alam nyo naman yan. In 10 days, i-implement na natin yan at pa-file na natin ang contractor natin o puputulin natin ang kanyang contractor kung siya ay nangungulekta pa ng segregated. O tayo na mismo mag-aabla sa kanya under RA 903. There is no time to wait for the time. Gusto ko lang po i-explain yun dahil hindi ko po maintindihan talaga bakit hindi lang tayo, actually 85% ang non-compliant sa cities, ay hindi pa talaga magsabi na. Dahil 15% naman po ay nakapag-segregate ng collection. Eh tayo naman po ay matatalino dito sa Batangas. Palagay ko po ay kaya natin sabihin kahit bukas na hindi na tayo mag-iintay ng environment month. Simula ngayon, hiwalayin nyo at kayo isa-isang bibigyan ng citation kapag hindi hiwalay. Kasi po kahit saan mo katulingin, yung nakasabit nilang na supot ay meron pa rin balang ng sama ng saging, ay talaga naman po, yun po ay hindi na sigilisadong behavior dahil 15 years na po tayong sinabihan na we have to segregate our source. Yan po yung naitanong ko po yan ng last committee hearing regarding kasama ko si Bella. Yan po ay dinanong ko po, nasabi ko po, magkahihiwalay nga po tayo, segregate nga po tayo, pero pag kinonekta, sama-sama pa din po, di ba? May sinagot po si ating engineer, ano po sabi po ninyo last time po yun? Pagkakaiba po nung panahon na sinasabi ng Atty. Ipat noon, meron po tayong centralized MRF. Dati po kasing KL campus dito sa Marawi, Nagatan, yun po ang centralized MRF kung saan pagkakakolekta ng city ng di nabubulok, doon po dinadala ng nabubulok na basura. Meron po tayo sarili pagdadalhan. Ang problema po ngayon nga natin, wala po tayong centralized MRF. So, noon, nagagawa talaga yun, nagpapaghiwalay kasi ang kukolekta ng nabubulok ay ang syudad, dadalhin sa isang lugar, gagawin mataba o ibabaon o anuman. Ang relaho noon, yun ang naging problema na walang pagdadalhan na nabubulok at yun ating isa pa po, kailangan natin talaga ang tulong ng barangay. Hindi po ito magagawa kung hindi gagalaw ng barangay. At ang problema. Last year po, engineer, alam ko po, dati po ay
ay may hinahanap po kayo pa. Sa po yung lupa ko na parang gagawin MRF facility. Isa po ay sa San Celestino at isa sa Kamusta naman po ako na nagkaalam po, huling alam ko ay inaayos na namin papeles para mabili ang lote. We've been conducting this hearing since last year po. And then, engineer, kung ano po until now, we're also seeking for results also. Kasi matagal na po tayo, paulit-ulit na po tayo nangyayari na nagkakandak ng hearing. And then, sayang din po ating binabayan ng 28 million sa basura sa ating sa Arcimea. So, kung may paraan po tayo, at and then we've been also looking forward na mabibigyan po kami po ng plan na sa ating mga solid waste management plan para ano po magandang paraan, alternative way upang na yung segregation ay tuloy-tuloy pa din at hindi halo-halo yung paghahakot. Tapos, patulad po sa sabi niyo po kanina, kung meron po tayong ginagawa pataba, ginagawa fertilizer, hanggang ngayon hindi po nangyayari. So, engineer, kung may plano po tayo na kuya rin kung may plano po tayo, kasi patagal namin po hinihingi ito last year pa, 2 years ano pa, yung simula po pagkaupo namin na ano po ang magandang plano para hindi po nasasayang yung 28 million. Pwede mo natin yung 28 million mo na ilagay sa ibang paraan. Kaya sa pagbibigay natin sa importansya sa tubig din, sa air quality, madami po din mabibigyan ng programa. Pwede din ma-budget sa iba rin para sa ating mga sa ating water resource, sa ating air quality. Engineer, may I ask for your opinion? Siguro po kailangan natin dito ay mas mabigat na batas para sa mga barangay na gawin ang dapat gawin. Kung makakapagpasa po sa lunin ng batas, na makaparusahan ng mga barangay na hindi susunod, madali po natin ito gagawin. Engineer, actually, Kasi ang sabi ko ay talaga, Engineer, we have also local ordinance and national ordinance. Siguro po nasa pag-evo na natin na kung ito po ay nai-implement po ba ng maayos o ito po ba ay nagagawa ng maigi po. Kasi po siguro po kung kukulat mo ng mga ordinance, ito po ay kompleto po tayo. Meron po tayong local ordinance at national ordinance. Ating pong mga national na batas. Ito po ay kompleto na po. Ito po ay ang nakikita ko po, kung ito po ay kung marinig ko sa inyo, kung ito po ay nagpapatupad po ng maayos, nagpapatupad ng maigi. ang pamamahala po ng basura as per RA 9000 ay nasa mga barangay po. At ang tanging tungkulin lang simple ay kolektahin ang residual sa talagang panahon. Kung matutulungan nyo kami, lahat ng barangay yung pasulod, sa magitan mas mahigpit o mas matindi pang lokal na ordinansa para sa mga barangay, madali po lamang ito masasagawa. Pero kung kami pa rin mo ang gagalaw, makikiusap sa mga barangay, sa akin namin, talaga pong may kahirapan sa gawa. Talaga ang mga barangay natin, kahit nga lang mo yung tamang oras at tamang araw ng paglalabas ng basura, huwag na ho yung magkahiwalay. Yung na lang ang tamang araw, halimbawa Sabado, Linggo, walang maglalabas. Pero makita mo, pinapayagan pa rin nilang may naglabas. Koleksyon ng gabi, alas 8 pa ng gabi, pero makikita mo, may naglalabas na ng hapon talaga. So lahat po ito ay depende sa paggalaw ng mga barangay. Hindi po maiiasang lahat sa amin. Kami nga po ay, gaya na nabanggit ko, ang ating nakong bayan, halos nagiging tapunan ng mga taga-ibang bayan din, lalo na yung highway. Hindi na natin alam na nagtatapon sa Ayala, ay galing ng Malpar, o nagtatapon sa Maraboy, talagang nahuli namin taga-ibang bayan na. Garcia, Mataas na Tahoy. Pero ang barangay wala talagang Pag po nahuhuli po ninyo, ano po ginagawa?
ito po yung nagkakaroon ng penalty. Ito po ba Issue ng citation ticket, kung minsan tatakbo pa yan, kinakailangan pa namin alamin sa... Sa isang po ilan po nahuhuli? Kami po ay meron po, dalawa po sa po. Bakit po patuloy-tuloy pa rin mo ang pagdalagay o yung mga tagay-pambayan ay bakit tuloy-tuloy pa rin ang pagtatapon ng basura sa atin? Natuloy na po yun. Kaya po nang napupunan nyo, start po kami noon noong February 9. Pansamantala, inalis namin ng buhuli ng anti-littering, smoking sa bayan. Ginuro po namin itong grupo at itinisting namin ng madaling araw pa lang. Alas 4 ng madaling araw ay nandiyan sa mga pangkaraniwang pinagtatapunan. Wala po noon ay talagang iba. Malinis na hindi na katulad dati. Nahakot nga ho ng madaling araw ng ating hauler, pero bago umaga, meron na uling naglagay. Lahat pong paraan upang mapanatili talagang malinis kabayanan, ginawa na namin. Tulad tayo, katulad na lang ng pagbabantay, katulad na lang po ng pagbabantay. Hindi ko na po ako hindi katulad ako. Last year po, correct me if I'm wrong, nagkaroon po tayo ng committee po regarding po sa basura at ang kasama ko po na konsyal ay si Consenso Dinato. And then, ang sabi po niya ay humingi po kami ng plano po from the City Pedro. Meron po tayo nagawang plano po regarding po sa ating solid waste management. Meron na po kami solid waste management plan at na-approve yun noong taon ng June. Pina-revise lang po yun ng ito, nare-revise lang din namin last week hanggang April 22 ng provincial kung saan nagkaroon ulit ng bagong box, tinatawag na waste analysis and classification step. Ginawa po namin yun sa ilang pilot barangay para makita talaga ang composition ng basura sa ating resort. Kasi po, for you to know po, wala pa po kami na nababasa na solid waste management plan kung maaari ulit na pwede po ulit makahingi kung papayagan po ulit makahingi para mapag-aralan po dito ng buong sanggunian ang inyong revised solid waste management plan. So, okay, babalik po tayo regarding po sa ating tubig. Attorney meeting may ilalagay po kayo? Kasi po nagawa na natin dati dahil may centralized. Tapos ilang taon na po tayo walang centralized. Eh bakit po hindi kahit doon pa rin dinadala? Hiwalayin muna natin ang collection. Kahit pareho lang ang pinagdadalahan para lang masanay na yung mga tao. Kasi wala pong pagsisimula kung kukolektahan pa rin natin ng halo. Kung meron na po at may lupa na, eh di at least sanay na tayo ng kolekta ng hiwalay. Kaysa sa po, sanay na sila ng halo. Tapos saka natin didikdikin pag may lupa na nahihiwalayin. Para rin hindi tayo in violation of law. Mahigpit na po ang 903. In fact, kung gusto nyo, ihablan nyo ngayon lahat ng barangay kapitan na hindi sumusunod, pwede. Hindi na po kailangan mas mahigpit na batas. Kailangan lang unti-untiin natin na magpasunod sa mga kabahayan. At kung hindi po tayo nangungonsinti ng pagkolekta ng halo, eh hindi po nila gagawin yun. Ibig sabihin po ay para tayo konsinti doon kung tayo nangungulekta ng halo. So kung pareho pa ang pagdadalhan ng Lunes na biodegradable at Martes na residual, eh okay na muna yon basta ang mga tao ay natututo. Eh pero kung hihiwalayin nila sa bahay, hahaluin din sa truck, talaga po nakakadismaya yun. So ang makikusap ko po, habang man lang nakukuha, at sana po isa lang madaling panahon naman, Diyos ko po, Diyos po santo, ay madalian na yung pagkuha ng lupa ngayon. Sa totoo lang po, pwede rin natin i-assist yung mga kabahayan na magbulok ng kanila para gumanda din ang kanilang halaman. Pero wala pong efforts towards that, Ken. Parang iniintay lang po natin, so it becomes an excuse na wala pa tayong lupa. Pero hindi po talaga kailangan ng malaking lupa. Hindi po tayo mawawala na ang urban footprint ng lipa ay napakaliit. Hindi po magkakaroon ng pagkukulang ng isang lugar na pwede pagtapunan ng kaunti man lang na nabubulok. Kung tayan po ay talagang ating pagtutuunan ng pansin. Pero kung parang inihintay lang po
natin na ma-finalize yung dokumento at yung pala naman ay talagang next year pa o next years pa, wala po talaga mungkin natin sa atin at patuloy ang pagkamatay ng atin dito. Kami naman po ay handang tumulong, pero hindi naman po kami nagdidiin lang talaga. Gusto na namin may makita ang pagbabago kaunti. Kasi sabi nga po nila, ang definition daw ng insanity ay kung pareho lang ang pareho ginagawa, tapos expecting different results. Ibahin naman po natin kaya, kahit pareho pinagtatapunan, hiwalayin natin ang koleksyon. Nang tayo makapagsimula man lang, hindi po natin kailangan ang paghahanda doon o na nandyan lahat ng kapital. Kailangan lang po ang isang pagsasabi na from now on, susunod tayo sa 9003 at sa lahat ng ordinansa ng LIPA na nagsasabing no collection if no segregation. Napakalinaw po yan sa lahat ng ordinansa eh. And every day, we are violating. Attorney, makita po yung sinabi, and also, yan po yung ating ordinansa, nandiyan na po yan. Ang kailangan po natin ay implementation at ito yung nagagawa. Kailangan po ng magandang resulta at siguro po magandang results para lalo po maging matibay po ang ating ordinansa. Ngayon po, gusto ko lang po hingin ng suporta ho ng inyong department, engineer. Kung sa ating pong sisimulan na sa balitaw po, unahin natin. Kahit sa konting maliit na pagsimula, iniiko po ang suporta po ninyo. Kung hindi na po sa ating po mga barangay po, ay simulan na po natin. Sabi nga po na attorney na ito po ay nasa batas na ho. Kung hindi po sumusunod, at may konting paglabag, pwede mo natin na kasuhan. Hindi po ba hindi? Gaya ng sasabi ko po kanina, magpapilot po kami ng 3 barangay. Pero mag-umpisa ko ng Hunyo, ibanta kami ng pondo, kung saan ipakikita namin sa bawat barangay na nagagawa talaga ang segregation, nagagawa ng basurang nabubulok ay gawing kapakipakinabang. Kasama ko naman ito. Hindi po. Ang kasama po namin doon ay Barangay 2, Tulbok, isang rural na Pangaw. Tapos ang urbanizing po ay Tulbok. Tapos ang urban po ay Barangay 2. Ano sabi niyo? Ano ba? Tatlong klaseng barangay. Ang urban, sa urbanizing, sa kasama. Before we continue po, I would like to acknowledge our Councilor Joel Buwa. Excited po sa sumusuporta sa Safe Bus Delivery. And then, before engineer, medyo po, ilan po, Magpapilot po kami ng talagang segregation. Ang gagawin ng bawat bahay, bawat barangay, at nagkakaroon po kami ng 3 barangay muna. Ikaw sa Puran, barangay Rose, tapos sa Medyo Bayan na po sa Puran, ay Pangaw. Doon po namin gagawin na talagang kaya na magpakita na talagang sistema gagawin ng bawat bahay, ganun gagawin ng barangay na susuportahan po ng city. Mula sa pondo na dating gagamitin po natin pag-construct lang ng MRF, gagamitin natin talaga sa mga kailangan para sa isang barangay. Magkano po pondo na nagaling po sa MRF? Ang gagamitin nga pong pondo ay yung pondo natin nakalagay, nakalaan sa MRF. Magkano po yun? Tayo 1.5 million para doon. So sa halip po, na ipagpagawa ulit natin ng mga MRF ng mga barangay na hindi naman talaga nagagamit. 1.5 million po sa tatlo pong barangay na po hindi pa kaya. Basta doon po kami kukuha ng pondo gagamitin namin. Depende po kasi yung kailangan sa dami ng bahayan. Gano'ng karami po pala sa bawat barangay. Magkakaroon siya ng specific requirements. Halimbawa, 258 na bahay, ay isang Eco 8, meron pong mga requirement na dapat natin satisfy bago natin isa gawain. Sir Reverend.
Pwede po bang isama na natin yung barangay Balingawa? Gawin na yung 4. Kasi ay sa aming karanasan ay kita namin ang willingness ng barangay Balingawa sa pamumulan ni Kapitan Lito Pagkaliwanggan at yung support ng mga kasamahan niya sa barangay para i-address ang problema sa basura. So, kung inyong mamarapakin, ay minumungkahi ko na kung maaari isama na nyo barangay Balingawa sapagkat nakakita ako doon na siguradong meron na tayong positive result. Sige po, consider po natin. Yan po yung deliver po. Maraming salamat po, sir. Is there any suggestions? Sige po, sir. Well, kami sa City River ay naisipahayag ng pasasalamat sa Committee Chairman ng Environment kay Makmak, kasama ang halalan, ang Pacific Philippines at ang Philippines Worldwide na represented dito, na hinaharap ang suliranin natin sa basura at sa darating ay may suliranin natin sa tubig. Pero lamang akong kaunting katanungan, engineer. Nasabi ninyo kanina na meron na kayong mga linis na ilog at itinurn over ninyo ito sa barangay. Binalikan ninyo after 1 month ay balik na alit sa dati. Tama po ba ang pagkakaunawa ko? Ibig ko lamang malaman kung ano ang nakita niyong dahilan at nagkagayon. Meron po ba kayong rekomendasyon na nasa isip ko nakita para ma-address ang problema ngayon? Sapagkat wala akong kasaysayan ng ating gawain kung hindi magpapaulit-ulit lamang. Ganun na nga po ang ginawa namin. Yung mga barangay na pinagtinaanan na namin ay hindi na po namin binabalikan. Kasi sinulit na namin sa inyo yan, alagaan nyo na yan. Bahala na kayo pagka bumalik pa ulit dun sa dati. Hindi na kayo po pwede humingi ng tulong sa amin para malinis ulit yung mga lugar. Tingin ko ba ticket? Medyo, bakit po diyan yun? Dahil gawa po na tayo po nasa pamahalaan, dapat po tuloy-tuloy pa rin po tayo nangangalaga din po sa ating kapaligiran. Hindi na po yung pinipili na po natin kung ano ang dapat kailangan at hahayaan. Kung ito yung ibigay natin, hahayaan po. Sana po kahit tulong na pagpapaalala sa barangay ay hindi nyo nalabanan na kahit kunting paalala lang na ito po ay ating ilog ay sana po ay tuloy pa rin alagaan o kaya kunting suporta ho paglilinis na ako ng ilog ng mga kagamitan na paglilinis. Nagawa na po namin yun. Opo, pero masama ko bago namin iwanan, sinusulit. Opo, pero masama ko pakinggan na masama pakinggan ho na yan po iniwan na ho namin, bahala na kayo. Masama ko pakinggan. Hindi naman po ganun totally yung ginawa namin today. Magalan po namin isulit sa kanila. Natapos na po kami ng paglilinis sa lugar nyo. Ayan na po. Ito po. Ang sulit na sa inyo. Bahala na po kayong i-maintain yan. Meron na naman kayong Bantay Ilog Brigade. Paggalawin nyo na po ang mga yan. Opo, kailan po ba ang napatupad ng Bantay Ilog Brigade? 2 years ago? 1 year ago? Last year ago? Hindi po ay pinasino noong November 2000. Ito po ay, kaya po ang sinasabi ko po na engineer, ang lumabas po sa inyong salita ay ito po ay ginawa namin, parte namin, kayo na magsunod, bahala naman, kayo na madumi, ay bahala, kayo may problema, hindi kami. Bakit naman po pakinggan mo ang engineer ko yun? Pagkatapos po namin malinis, sinusulit po namin sa barangay. Opo, naiintindihan mo po engineer yun. Ang pinokorek ko lang po ang inyong sinasabi dahil madami pa tayong mga taga-bisita po, nakakarinig kasi sinasabi po ninyo. Sana po ang ating pong lokal na pamahalaan ang nadadamay po. Ang ating sanang ang inyong pong sinabi ay ito po. Ito ay ibinigay sa barangay at ang barangay mag-aalaga. Pag ako'y naging madumi po yan at napabayaan, ang barangay may kasalanan. Bakit siya po? Dahil po ang barangay, tayo po ay parte rin po ng syudad na Lipa. Sana tuloy-tuloy po natin na
check up. Parang lagi pong may konting communication with the barangay upang tanungin natin kung anong nangyayari sa ating ilog, kung ano bang kailangan natin idagdag para lalong maging malinis po ang ating ilog. Kasi po ang ating ilog po dito sa ating, di ba, alam mo po ay correct me if I'm wrong. Ito po ay connect ako. Ito po ay siguro may ibang tubig ho na bumababa at ito ay nadudumihan din po. So, para mapapanatilihan ng barangay yun, kailangan din po ng support ng lokal pamahalaan. Talaga siya po, engineer. Kaya hindi lang po natin pwedeng pabayaan ng ilog sa barangay kasi ang barangay po ay kailangan din po ng tulong ng lokal na pamahalaan. Kaya, sige po, i-continue po ulit. Kasi nga po, ang nangyayari, pagkatapos namin malinis, hindi po kami ng tulong sa kanila, nagpapadala ng tutulong, isang araw, 2 araw. Pagkatapos po, masusolo na namin ang trabaho, tatagal ng alos ka ating buwan. Pagkatapos po namin malinis yun, okay lang po na wala nang tumutulong sa akin. Pagkatapos po namin malinis yun, hindi naman po namin basta sila iniiwan na lang. Ito po ay mag-aaral pa namin sinusulit sa kanila. Pagkatapos na po kami ang paglilinis sa lugar ninyo, kayo na po ang bahalang mag-maintain na ganyan ang sitwasyon niyan. Pero nangyayari nga po, pagbabalikan namin, halos gano'n na uli ang sitwasyon. Yun po ang sinasabi ko, na hindi na kami para bumalik ulit sa lugar nyo, kasi wala na, kaya kami sinasabi nila, wala na kami mararating, hindi na kami makakarating sa dulo ng aming lilinisin. Kung pagkatapos ng isang buwan, pabalikan namin yung lugar ulit sa yung lugar, sa yung barangay, at doon na ulit kami maglilinis. May isa rin po ako napansin, konting katanungan. Sorry po Sir Reman, konting katanungan lang po ito. Kasi pansin ko po dati tayo nagkakaroon ng post na clean-up din po sa Kalbaking, tama po, di ba? Tapos, almost every month nangyayari po. Napapansin ko lang po, pagkatapos ng linis, malinis po, ayos po siya. Tapos after naman po, may naman po sa clean-up, at pagbaba ko ulit, madumi na naman po ulit. Siguro po isa pong reason po kaya ako tayo hindi matigil sa ating paglilinis. Dahil ito yung tuloy pagkakalat. Siguro po wala po kasi tayong nakapaskil na ordinansa na bawal magkalat, bawal magtapon. Pag nagtapon po, may penalty po tayo ganito. Wala po tayo nakikita kung nakapaskil po doon. Kaya paano mo natin malalaman ng ating mga kababayan para din na tutulungan ating mga kababayan na huwag magtapon sa ating water resources, sa ating mga ilog. Sana isa rin po yun sana, nais kong idagdag na magkaroon tayo ng funding or budget po para sa mga signages. Na at least nakikita rin ng mga taong bayan, bawal dito magkalat, bawal dito magtapon ng basura. Tama po. Isa rin po natin naging nakita ko. Napansin ko na po yan. Isa ko rin po concern na nais ko rin po ibigay. Sir Herman, sige po. Ayun po sir. Meron lamang po akong dalawang mungkahi. Unang-una ay kay Engineer Pansa. Dahil kanina ay humihingi siya ng ordinansa para makatulong sa pagpapatupad nila. Siguro, engineer, ay maganda gumawa kayo ng position paper, isubmit sa sanggunian para maliwanag sa kanila yung inyong hinihingi at kayo matulungan. Dahil hindi sa aking abot na kaisipan, parang hindi ko rin naunawaan pa yung narating ng inyong isipan na kailangan pa ninyo ng ordinansa dahil meron na tayong national law, meron din tayong local ordinance. Hindi ko rin naman inialis na meron kayong nakita na hindi namin nakikita, kaya kung inyong may ipahayag, may position paper, ay matutulungan kayo. Siguro pa pwede yun, ano po, engineer? Gayon din po ay ano ang ating incentive na maibibigay sa mga barangay para sila'y panglaran ng kapwa barangay at matuwa naman ang kanilang mamamayan sa barangay. Katulad na naman ng barangay Balintawa. Kita ko ang pagpupursige, hindi lamang ng kapitan, ang kanilang konseho, yung concerned citizen nila para may address ang basura. Siguro ay
marapat na ang pamahalaang panlusod at ang sanggunian ay magkaroon ng karapatang pagkilala and incentive by way kung anuman project na makakatulong lalo para maipatupad nila ang pagsasaayos ng basura. Yun po ay mungkahi ko, nasa sa inyo po yun. Kasi ay malaking bagay ito sa ibang barangay na makikita na kung ating palang ipatutupad ang sinasabi ng batas at pangangalagaan ang kapaligiran, bukod sa pagkilala, ay meron pang, by way of project siguro, ay meron pang matatamo ang barangay. Salamat po. Direk, meron kayong Sa ngayon po ay merong sinasagawa yung lungsod na search for natatanging barangay kung saan nandun na nga po yung pagkakaroon ng mga gantimpala o mga proyekto na bibigay sa mga barangay na nakakatupad sa pagkadapat ng barangay. Salamat po. wala po tayo engineer yung mga programs na yung tuloy-tuloy na mga environmental programs po natin para ang ating mga kababayan ay ma-inspire po na maging manatiling malinis po ang kanilang kapaligiran sa kanilang pong barangay. So pagkatapos nga po natin may isagawa nga doon sa mga barangay, sa mga pilot barangay, yung sinasabi natin talaga kung saan patutupad talaga yung segregation, lahat, pwede po natin isama sa program o sa program mo po ay magkakaroon sila ng incentive po. Sige po, sana po may plano po kayong maganda na kaya po, nasimulan po yan sa most outstanding barangay po, meron tayo gano'n na program or at least meron pa susunod na programa, at least ma-inspire po ang ating mga kababayan sa ating mga barangay. Ano po ba ang katangian sa paggagawad ng pagkilala sa barangay? Ano po ang kriteria natin? Hindi ko kasi ako kasama doon sa komitiba ng search for May po pala yun. natatanging barangay kaya wala po ako. Naging po namin, engineer, kung meron po ang CKN doon na programa na mas maganda na kasi po, ako rin po, sa pagkakalam ko po, ang head po ng committee din sa most outstanding barangay, ang ABC, ang barangay affairs po. Tama po. Tama po, di ba? Sa tingin ko po, correct me if I'm wrong, Mr. Herman, na ang inyo pong is yung pong programa na si Deendro na makakatulong na at least ma-inspire or makakatulong sa paglilinis sa barangay na parang contest din po na sa bawat barangay na sino pinakamali sa barangay, meron po tayong programang gano'n po ba? Kasi po ay ayon sa inyong pahayag, ay ang nakikita ko ay ang katangian ninyo ay maaaring iba kaysa pangangalaga ng kapaligiran para masagot ang ating suliranin sa basura, sa pangangalaga ng ating tubig. Siguro, wala namang masama dun sa pangyayari ng pagkilalang gusto nyo. Subalit, maganda rin siguro ay meron tayong programa, ang pamahalaang panlusod, ang sanggunian, upang kilalanin at bigyan ng incentive or award ang mga barangay na mga ngalaga ng ating kapaligiran. Salamat po. May pa kayo din? Meron pa kayo ganda? At doon nga po sa sinasabi namin magpapilot kami ng barangay, kung pwede rin nga po namin samahan ng insentibo na kung talaga masasagawa nila yon, kasama na rin yung support program, yung pagkilala sa nila tungkol pa doon sa mga maaaring sa mga barangay po na sinasabi namin magiging pilot namin. Kasi pwede rin mo namin samahan sa mga program ng insentibo o premyo kung masasagawa nila yun ng maayos. Okay po, engineer, hindi po, bago po tayo magtapos ng ating committee para tisoy. Sana ho, yung hinihiling ko po sa Pedro, sana magkaroon po tayo ng resulta
kung ano po na pag-uusapan po natin ngayon sa ano ay susunod na linggo o sa susunod na araw, na ilang araw, ay magkaroon tayo ng resulta para at least masimulan po natin ang ating magandang adhikain kasama po ang City Pasig Rivers. Ito po ang ating mga mamayan ng Dikaino na may ang kagustuhan po ay kagandahan din po para sa ating syudad ng Lipa. Sige po, Sir Jerry, ang ating presidente ng NGO. Magandang hapon po. Sir, sa dito. Mga lamang po sa narinig ko ngayong hapon ito, ang gusto ko lamang po sanang hilingin mula sa konseho at saka kay Engineer Pansa. Ito po ating pinag-usapan, ang kinakailangan lamang po ay ngipin ng batas. May ordinansa na po tayo. Ipatupad lamang po yung mga batas na sinabi ni Engineer Pansa. Tayo po ay masusolusyonan natin yung problema sa basura at sa tubig na yan. Ano po, kung wala po tayong batas na ipatutupad at hindi natin kaya ipatupad ito, wala po saysay ang lahat ng mga programa natin. Kailangan po kasi yan. Salamat po. Tama po yun. Sinabi po ni Sir Jerry na ito pong batas po natin ay dito na po. Nakalahat na po yan. Yan po ay local or national laws. Andiyan na po. Kailangan po natin sundin. Kailangan mapatupad ng maayos. Ang kailangan po natin is strict implementation po sa ating mga batas. Para mas maganda po ang takbo ng ating kalinisan dito sa ating syudad. At to follow up question lang po sa ating mga budget officer po. Pasensya na po ang mga gusto na po maitanong po na yung ilang years pa po na ilang years yung lahat pa ng budget for environmental po. I mean, ito po ay kaya po, ilan po ang natitirang pondo? May ilan po bang hindi nagagamit na pondo? Kung saka, kasi ito po ay, dati po, ano po, may 7 million po tayo na hindi nagamit. So, nakalagay po sa budget, ay nakalocate po for, ano po? Naging continuing appropriation. Continuing appropriation po. Okay. So, ito po ay hanggang hindi pa po correct me kayo, hanggang hindi pa po nakakatagpo na kami ng lupa, ang 7 million po ay nakasedyo po dyan. Okay po. Hindi pa po natin pwedeng gamitin po in a way na at least makakatulong po sa ating mga city rivers po. Ang hinihingi lang po ng ating ating mga kasamahan po dito ay yung proyekto na magpapaganda po sa ating ilog. Na ito ay, correct me ka nung nakalagay po natin more or less 4 million. Ito po ay pwede mo ating galawin. Sa pagkakaalam ko po, ang appropriation na yun ay nakadaan sa pagbili ng lote. Opo. Tapos, ngayon po, natapos na yung taon na yun, kaya sa continuing appropriation. Eh ngayon, sa ngayon po, parang may naglalakad, hindi ko po kasi alam kung may naglalakad na ma-process ang halagang yun. Pero po sa inyo po, Ma'am Ed, hindi, ito po ba ay, sa inyo po, tingin po, ito po ay, may lupa pa po nakita na po, may Ang pagkakaalam ko po, meron pong lupa na naka-tengalian na siya paglalagyan nung sinasabi ni Gine na MRL. Pero ilang years po ang kailangan nyo para diretso pong continue appropriation po? Pwede po malaman para sa nagdagdag na rin sa akin. Depende po yun sa accounting. Opo. Kasi pag nandun na po yung pera, hindi na namin kasi alam kung basta nalaman namin na naibenta na o nabayadan na ang lupa, hindi ko po alam kung hanggang ilang taon ang pinapapalooban na continuing appropriation. Ito po ay hindi pwedeng galawin o pwedeng galawin? Hindi po pwedeng galawin. Ano po yun? Hindi po pwedeng galawin kasi talaga pong nakaschedule na yun sa okay. Kahit po i-realize hindi ko may paraan po ba tayo na makakatulong po mag-LV? Kasi alam po natin, meron po tayong 28 million na solid waste management sa Arcibela. Meron po ba tayong paraan na makakatulong po sa ating mga malaga ng ilog na pagkukunan ng budget?
po, sa ngayon, kung ano po yung nakabudget at siya nating paglalaanan. Pero kung sa level po ninyo, sa CDC, meron kayo naisip na pagkakasusan, siguro po, magdalahan kayo ng ano yung nararapan at kailangan. Maraming salamat po. Hindi po ay dagdag informasyon po sa akin yan. Maraming salamat po sa LB. Meron po ibang concern po. Sabihin mo kay... Sabi po mga guests, sabi po mga bisita. Sabi po mga OGT, sabi po mga representative po ng ating Councilor Concan Biloso. Meron po kayo nalagdag. So, according po kay Erin Veloso via internet, ang kailangan po namin gawin for today is to know the degree of compliance of the city with regard sa pinyasan po ng ating NGOs na ating pong Save Lipan City Waters. And since rivers, and since they are the ones naman daw po who are seeking for the compliance, she hopes po na narinig niyo po yung compliance ng city. And all of your suggestions daw po with regard the discussion po of the compliance of the city will be regarded po in making new ordinances with regard our water resource management. At yun po yung para din po sa codification ng Environmental Code of Lipa. At lahat po ng discussion ito ay naka-notify po sa kanya. Yun po. Ayun po. Maraming salamat. Ayun po, kahit wala po ating Councilor Concan Biloso, ay ang kanyang presence pa rin para nandito na rin po. Nakahanda rin po nakatulong at tumulong po sa atin para mailigtas po ang ating environment, ang ating mga ilog, ating rivers. Sa ating po mga Steve Deposit Rivers, sa ating po sa inyo po lahat, maraming salamat po sa inyo. Sa inyo pong oras, talagang inyo po mga oras ay napakahalaga. At ako papasalamat po, kami na pagbigyan niyo po ngayong araw po ito. Kaya po ninyo, bago po matapos po nito, ito po yung lahat on the record. Narin po ating ang pahayag ni Engineer Pansa, ating DTLB from the Budget Department Budget Office ay siguro gagawa ng paraan po natin. Sana, Engineer, sana hindi na po next year or sana po within this week or may magawa tayong resulta po ngayon. Sana sabi po nga natin ni Pat, kailangan natin action na po ngayon. Nakita po natin yung ating presentation po medyo nakakatakot na din po. Ito po ay contaminate na po. Ito ay magkakatulog po ng sakit. Lalo po ating mga kabataan po ngayon. Pangalagaan po natin mga palusugan ng ating mga kababayan sa Lipan. Pero po kayo natin Sir Raymond. Uulitin ko ang pasasalamat ng Save Lipan City River sa effort na ginagawa ng pamahalaan panglusod ng sangguniang salamat po. Sangguniang panglusod. Well, kasama namin dito ang Lipa City Philippines, Lipeños TM, Lipeños Worldwide, Halalan sa Lipa. Kasama natin dito ang Federation ng NGO, ang taga-Lipakakong Chat Buddies, narito na rin. So, ang suporta natin ay nag-i-snowball, no? Sana ay magkaroon ng magandang impact yung pagpilit namin na magkaroon ng kaunting contribution para sa kagandahan ng ating environment, kagandahan ng bayan, at sa protection para sa ating tubig gagamitin. Salamat po. Po, bilang po on behalf of the Sangguniang Panlusod as the Committee Chairman of Environmental Protection, kaya po, lagi po kami nakasuporta po sa inyong magagandang at higain para po sa ating bayan. Kaya po, at ako po ipapasalamat po sa inyong mga concerns. Lagi po kami dito sa Sangguniang, lagi po open po, lagi po bukas ang mga pintuan para po sa inyong mga concerns or any suggestion po para po mapaganda po ang ating iba, ang ating minamahal na bayan na iba. Muli po, kung wala na po tayo any concerns, any suggestion or any comments, our committee hearing is adjourned po. Maraming salamat po sa inyo lahat.
Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.